Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Mga kalalabs, thank you so much at I'm sure nandyan pa rin kayo kahit matagal na akong hindi nagko-content about Mamigs, about Migs and Mahal. But for sure, andyan pa rin kayo dahil subscribers ko pa rin kayo and hindi pa rin tayo nagkakahiwa-hiwalay. Although, um, matagal na akong hindi nagko-content but as I've said, andito pa rin ako. And one thing na kaya ako napagawa ng content because may kumakalat na issue. Ayan, about dun sa ATM. First of all, gusto kong i-clear yung issue na yan kasi ayoko naman manira ng kapwa ko sa hindi tamang pamamaraan at hindi totoong kadahilanan. But first of all, siguro ito na yung chance ko na magsalita regarding dun sa issue nga na ATM and credit cards. So, eto mga kaibigan ha, kasi nung nagsalita si Timmy, never akong nagsalita, never nyo akong narinig na sumagot about the issue na sinasabi ni Timmy noon, na iniwan ko siya sa Singapore at pinabayaan ko siya doon sa terminal. Ganito po ang kwento, ang buong kwento, bago yung ATM at credit cards issue na yan. um, nung dumating kami sa Singapore, may usapan kami ni Lani and Timmy na pupunta kami, sasakay kami sa cable car sa Singapore sa Sentosa. Yun ay libre ni Lensky. Ayan, thank you so much muna kay Lensky and kay Miss Arlene. Ayan, sila nag-organize noon sa pagsakay namin ng cable car, although nakasakay na rin naman kami sa cable car nung una namin pagpunta ni Timmy sa Singapore. But ang usapan doon kasi kasama ko sila ni that time, kasama namin sila ni. So kumbaga sasamahan namin. So 10 o'clock ang usapan namin doon um, sa Sentosa para magkita-kita kami ni Lani kasi sila Lani sa ibang kay Miss Anita Martin siya na tumuloy kami ni Timmy sa isang hotel. Magkasama kami ni Timmy. So, ibig sabihin, sabay kami pupunta kay Lani. Ang naging problema, ako 7 o'clock ako, gayak na ako. Gising na ako, nakaligo na ako. Si Timmy tulog pa that time. So, hinintay ko si Timmy na magising. Then, yun nga, mga around 11 na kami, papunta na kami ng terminal ng MRT. So, pagdating namin ng MRT station, pumasok si Timmy sa CR. Ako naman, pumasok ako sa 7-Eleven. Magkatabi lang ang CR at saka 7-Eleven sa MRT station. Ang pakay ko doon, magpa-load sana kasi ang binigay sa akin ni Miss Sisa Marcos na SIM card, naubos na yung load. So, gusto ko magta-top up sana kasi yung binigay ni Lensky na unlimited na SIM card sa akin, pinagamit ko kay Timmy Basil. Ayun. So, malinaw. Si Timmy ngayon ang may unli na SIM card na pwede niya akong tawagan anytime maligaw siya, maligaw ako, or magkaiwalay kami, pwede niya akong tawagan. So, sa madaling salita, ako ang walang load. So, inantay ko tawag niya, inantay ko yung call niya, pero naghintay ko wala. Yung pala si Timmy, umalis na, bumalik na sa hotel at nag-live siya doon na sinasabi niya na iniwan ko siya. Honestly, hindi ko siya iniwan. Tumuloy na lang ako doon dahil wala na siya paglabas ko ng 7-Eleven. So, alangan naman na iniglect ko yung ano ni Lani, na si Lani naghihintay na sa Sentosa. So first time ni Lani, kaya kailangan nakaalala ko kay Lani. Kasi hindi yon maglalakas ng loob na sumama sa Singapore kung hindi kami kasama. So sa madaling salita, kailangan talagang puntahan ko si Lani kasi kawawa naman nag-iisa doon. So sinabi ni Timmy noon na iniwan niya ako, but ang totoo noon, meron siyang katagpo si Miss Anita Sarmiento. Nakakatagpuin din namin nung araw na yon. So nagkita-kita kami right after namin ng cable car. Nagkita-kita kami doon sa malapit sa Merlion. So doon kami nagtagpo na nagulat din si Timmy na nandun kami, na hindi niya akalain na nandun kami. But let's forget about that kasi
wag na natin idama yung mga taong wala namang kinalaman. So, tutok tayo dun sa issue. So, sinasabi ni Timmy na iniwan ko siya. Sabi ko sa kanya, ang paliwanag ko kay Timmy, kung iniwan kita, Timmy, sa Pilipinas pa lang, iniwan na kita. Kasi wala siyang pera that time nung papabalik kami sa ano. Pinagamit ko sa kanya ang credit card ko. Walang anumang usapan. Pero, syempre, kasi utang yon, so kailangan bayaran. At honestly naman, nung kahit magkagalit kami ni TV, siningil ko siya pagbaba namin ng airport nung nakabalik na kami sa Pilipinas at nagbayad naman si Timmy. At doon sa sinasabi na ninakaw niya ang ATM, hindi po totoo yun. Walang ninakaw si Timmy at hindi ko siya kayang siraan kahit magkagalit kami. Ang sa akin lang yung katotohanan lang, yung totoo lang ako at walang labis, walang kulang. At hindi sinasabi ko nga noon kay TV kasi madalas niyang pinupukol sa akin na iniwan ko siya, nilaglag ko siya. Sabi ko, TV, kung iniwan kita, kung gusto kitang iwanan, sa Pilipinas pa lang, iniwan na kita kasi wala kang pera that time. Nagpabook kami ni Miss Lani ng, ah, ticket. That time, gamit yung credit card ko. So, wala namang problema yun kung ginamit kasi alam ko naman mababayaran naman ni Timmy. At saka yung mga friends namin sa Singapore, marami naman nagbigay ng ayuda sa Singapore. At maraming salamat sa mga Team Singapore dahil sila talagang mababait and alam ko naman na ando naman sila nakasupport sa amin ni Timmy that time. And thank you so much at tinatanong ko ng utang na loob yun. And hindi ko lang nagustuhan that time yung mga sinabi ni Timmy na kung ano-ano na, yung hindi na tama, wala na sa kwento. So hindi ako nagsalita kasi ayoko naman na masabihan ng walang pinag-aralan, ganyan-ganyan. So hindi ako nagsalita, na nahimik ako. And ito lang nga ngayong issue kasi may tumawag sa akin si Miss Arlene na sinasabi na ninakaw daw ni Timmy ang ATM ko. Hindi po ninakaw ang ATM. Pinahiram ko po ang credit card ko kay Timmy that time para makapag-book ng ticket papunta ng Singapore. Maliwanag po 'yon at alam po 'yon ni Miss Lani at alam po 'yon ni Timmy. And wala pong ninakaw si Timmy para lang maliwanagan yung issue kasi kawawa naman yung tao na hindi na alam ko na hindi naman talaga totoo tapos hindi ko sasabihin, hindi ko ipagtatanggol kasi kahit siniraan ako ni Timmy, kahit inaway ako ni Timmy, hindi ko pa rin siya kayang siraan sa public kasi hindi naman ako ganun talaga. Hindi ganun ang pagkatao ko. Nagagalit ako, oo. Nagre-react ako, oo. Pero sa public, hindi ko kayang kaladkarin ang pangalan para siraan lang kahit na sino. Yun lang ang sa akin at sana maliwanag po yun dahil reputasyon naman ni Timmy ang nakasalalay dito at gusto ko rin naman i-clear yung issue na yon. Hindi po niya ninakaw, yun po ay pinahiram ko yung credit card ko at nagbayad naman siya during that time. So, ang mali lang kay Timmy that time, ah, ma hindi lang niya talaga matanggap noong nagkahiwa-hiwalay na kami doon na kailangan niyang magbayad. So, okay lang naman yun. Wala namang problema sa akin kung sinabi niya na wala pa siyang pambayad. Kaya lang parang naging overreact siya that time. At saka sabi ko naman sa kanya, magkaibigan kami that time. So, mahirap nang ibalik ang kahapon. At saka hindi ako nakikipag-away kasi hindi rin ako nakikipagbati. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang araw po sa inyo.